Magandang hapon sa inyong lahat. Malugod ko sa inyo at pinapakilala ang nag-iisang anak ng namayapang si Don Rafael, si Crisostomo Ibarra. Lalo na't butid kong maraming marirkit na kababaihan dun sa Europa. Hay, marami. Oo. Ngunit, maaari ko bang malimot pinaka-marikit sa lahat ng mga dalaga? Paano kita malilimot, aking sinta, kung kasama ko tuwin ang iyong alaala at ang iyong napakatamis na tinig na kailanman ay di mawawaglit sa aking isipan. Nakakarating ba sa langit ang mga nagbabanal bayaran? Kagaya ng ama niya, ang ama niyang nanamatay doon sa karsel. Sino nag-utos sa inyo na ilipat ang aking ama sa libingan ng mga inchik? Sabihin mo sa akin kung sino. Si Padre Damaso nag-utos sa akin na ilipat ang bangkay ng inyong ama sa libingan ng mga inchik. Ang inyong paniniraburi sa ating ama! Tama na, Crisostomo! Ituloy mo lang. Asan na ang mga anak ko? Saka na silang patay sa isa. Wala na sila. Wala na ang mga anak mo! Wala na! Crispy! Basilio! Bakit hindi ako maaari sumama? Dahil ang isang buhay na katulad mo ay dapat nandito lamang sa bahay. Hindi! Sasama ako! Tama na, Signora! Diyos por santo! Anong nagawa ko? Siya rin ang dahilan kung ba't nawasak at naghirap ang aking mga angkan. Kayong mga Ibarra ang nagdala sa akin sa aking nasawi. Mag-iingat ka, Don Crisostomo. Patay sa mga salitang namutawi sa inyo. Sinisigurado ko, Senyor, na ikaw ay tila isang bulkan na nag-iintay na lang sumabog anumang araw. Ano ba't dapat para sa isang marangal na lalaking kagaya mo? Lalo na magawa ako ng isang malaking kasalanan. Dito ka lang, huwag kang aalis. Dito ka lang sa akin. Hindi ako karapat-dapat isang kauntangan. Ang bayang ito ay may kanser, isang sakit na naghanap dito sa atin. Mula pa sa ating mga ninuno, pinasa sa ating mga pamilya at sa ating inang bayan. O San Diego, imulat ninyo ang inyong mga mata. Ako'y inyong dinggin, mga dayuhan na naghaharig sa ating bayan. Tayo'y kinukulong na parang mga ibon sa isang kulungan. Tayo'y pinaparusahan sa sarili nating bayan. Gumising kayo, San Diego. Sino ba sila?